Ayon sa Department of Tourism, mahigit 1 milyon ang mga turistang nagpunta rito sa Bohol noong 2023. At ang ikatlong bahagi nito ay mga galing sa ibang bansa. Sa taong ito, ayon sa Philippine News Agency, ang Panglao Island ay pang-8 sa mga top 10 trending destinations sa buong mundo. Bohol seem like a really good location to enjoy. The island seems really well off. I think it's clean. I think it's really neat. It was a really amazing experience, right? And the nature is stunning. Dito po sa isla ng Panglao, matatagpuan po ang International Airport sa lalawigan po ng Bohol. Dito po lumalapag ang mga turistang galing sa ibang bansa, maging sa iba't ibang dako po dito sa Pilipinas. At wala naman po sa airport, 6 na kilometro lamang po, matatagpuan na po ang bagong gusaling sambahan dito po sa lokal ng Panglao. Ang bagong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo sa Barangay Luok, Panglao, Bohol ay karagdagang landmark sa Panglao Island. Nasaksihan ni Mark Holford kung paanong unti-unting nabuo ang itinayong gusaling sambahan. And each time I drove past, going home from the city or whatever, I come past and there's always progression. There's always something new. It wasn't just like that little part, but the steeples were put up or the fence was put up or the surroundings were beautified. So there's always something happening. And the workers here, they just tremendous workers. Just unbelievable. Maging ang mag-asawang Alan Jester at Kathleen Ocol na mga Boholanong naninirahan sa Melbourne, Australia, ay humanga sa ganda ng gusaling sambahan. It could be a main attraction of Panglao kasi architectural design is really good and unusual sa Bohol na merong ganito kalaking sambahan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay isinagawa ang isang pagsamba sa bagong gusaling sambahan. Sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, pinangunahan ng kapatid na Bienvenido C. Santiago, ministro ng Ebanghelyo, ang pagtatalaga sa Panginoong Diyos ng 874 seating capacity na gusaling sambahan. Ang akong nakatunan sa pagtuturo, yun pong kahalagahan ng gusaling sambahan. Sapagkat dito po natin maihihiling sa Diyos kung ano ba po ang ating mga kahilingan. Lalo na darating sa atin yung mga problema sa buhay, nakahanda po ang Diyos na pakinggan po ang ating mga panalangin. Nasaksihan ni kapatid na Edelito Kaka kung paanong nagsimula ang lokal ng Panglao. Sa among ginahimong patuloy nga pagpapanata, unti-unti kaming hinahango ng Diyos. Niregulahan kami ng pamamahala ng hindi lang malaking gusaling sambahan, kundi napabilang ng isang landmark. Hindi lang sa bayan ng Panglao, kundi maging sa buong lalawigan na ng Bohol. Hindi tumitigil ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatayo ng gusaling sambahan sa kabila ng patuloy na humihirap na kalagayang pang-ekonomiya ng mundo. Ang pagtatayo ng gusaling sambahan ay kalooban po ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia, kung saan doon na isasagawa ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos ang tunay na pagsamba kapag ka po dumarating ang mga problema, mga suliranin, doon po dumudulog sa templo o gusaling sambahan ang bayan ng ating Panginoong Diyos para dinggin po ang kanilang mga pangangailangan. Dagdag pa ni Mark Holford na dating trainer sa civil construction sa Australia, ang bagong gusaling sambahan ay napakabilis na naitayo. And even though it's built quickly, it's built correctly because I saw there's different stages of when it was built. And each time was just a blessing. Each time to say, wow, it's progressing so much, you know. And then it comes to fruition and all of a sudden we got worship service. We go, wow, how things happen from the dirt up. Ang bawat gusaling sambahang itinatayo ng Iglesia ni Cristo ay tinitiyak na matibay at ligtas na gamitin. Sa lahat po ng proyektong ginagawa ng Iglesia ni Cristo, bilang project engineer, tinitiyak ko po na susunod po yung National Building Code at saka yung National Structural Code of the Philippines. Kapag ka nasusunod naman, batay sa plano at batay sa specifications ng materials na hindi substandard, dumating man yung kalamidad, kung mayroon mang defects na magaganap o mangyayari,
napaka-minor po ng damage. Hinahangaan ko po ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo Engineering and Construction Department dahil sa matatag, napakaganda at napakapulidong pagkakagawa. Ang gusaling sambahan po ng Iglesia ni Cristo dito po sa lokal ng Panglao. Sa nakaraang linggo ay nakaranas po tayo ng lindol at masasabi naman natin napakatibay dahil kahit isang crack ay wala po tayong makikita. Kitang-kita po natin kung paano sininop ng pamamahala ng iglesia ang bawat handog ng mga kapatid. Ito pong lokal ng Panglao ay napakatibay. Obvious po na mamahalin yung mga materialis na ginawa, mga puro po di kalidad. Sa kabubuan po ay napakaayos, napaka-standard po at higit pa. Nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos sapagkat niloob niya sa pamamagitan po ng ating tagapamahalang pangkalahatan na kinasangkapan, ang kapatid na Eduardo Bimanalo, na pinagkalooban po kami ng isang magara at modernong gusaling sambahan sa lokal po ng Panglao. Mula po sa isang maliit na gusaling sambahan, ngayon po ay napakalaki na po ng aming gusaling sambahan sa lokal ng Panglao. Ito po ay kahayagan ng makapangyarihang gawa ng kamay ng ating Panginoong Diyos. Mula po rito sa Panglao, Bohol, ako po si kapatid na SJ Makalalad para sa Iglesia ni Cristo News Network.